Hi, good evening everyone. This is Mitch and our topic for tonight is about Jesus is with us all the times. So our verse is from the book of Matthew chapter 28 verse 18 to 20. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and on earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And Lord, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. So, Jesus is not just only a teacher for all of us, kundi is not just the only teacher of the world, pero ine-expect dito na kailangan yung kinocommand ng Lord na lahat ng Messiah or message na kailangang sundin, na kailangan yung lahat ng tinuturo ay sundin. So, katulad ng mga sa Old Testament na tumutukoy sa Panginoong Hesukristo, kahit naman ang buhay ni Joseph, kapag inaral natin, ito ay larawan lamang ng dating na Messiah. Parang shadowing siya ng kwento. Ibig sabihin, kapag inaral natin yung buhay ni Joseph, kailangan na makita natin si Jesus Christ. At tinatawag din natin itong prehistorical denomination. Na ibig sabihin, inaaral mo si Jesus, pero ang buhay ni Joseph ay patungkol talaga sa Messiah. Kaya si Joseph, minsan, nung una nai-enjoy niya ng pagiging anak kay Jacob sa tahanan niya, pero binenta siya sa isang alipin or binenta siya ng mga kapatid niya sa Amalekites, na frame up at nakulong. At mula dun sa pinakailaliman ng buhay niya, darkest days of his life, iniangat siya ng Diyos at naging pangalawa pang pangulo sa Ehipto. So yun, pag in-interpret natin yung Messiah na darating ay katulad din ni Joseph. I-enjoy yung privilege ng bilang anak ng Diyos na nasa langit. Pero nagkataong tao, hindi lang nagkatawang tao, naging alipin. Hindi basta alipin, isang taong na frame up at nakaranas ng injustice na pako sa krus, namatay, at mula dun sa kailaliman in the life of Jesus, binigyan siya ng Diyos ng ginawa siyang or iniloklok siya sa kanan ng Diyos upang sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo maligtas ang marami. Kung paano maligtas ang marami sa pamilya ni Joseph. So, yun yung Christological na kapag si Joseph tiningnan mo ang buhay niya, yung maraming mga bansa, kundi lahat ng karatig bansa nakaligtas. Ganon din yung Messiah. Kung ina-expect nila na they all followers of the Lord. So, lahat ng mga buhay nila shadowing lang ng nangyari kay Lord. Palilitawin ng Diyos para sa iyo ang isang propeta na gaya ko. Sabi ni Moses, someday may propeta na isisilang palilitawin ng Diyos at katulad ko siya mula sa kayong sariling kapatid at sa kanya kayo humingi ng tawad. So, lahat ng mga kwento ng katulad ni Jacob, Joshua, lahat yun
lahat ng kwento na nasa presensya ng Lord ay katulad ni Joseph na sinakop yung promised land mula dito, pinalayo siya sa Ehipto at siya'y nag-lead para masakop yung isang bansa or mga bansang pinagkaharian ng Misaya na katulad ng pangako niya kay David na pumatay kay Goliath. Si Goliath kahit anong hinarap sa kanya, kaya niya talunin, pero si Lord lang makakatalo sa lahat kay Satan. At katapos ng mga nangyari, victorious, tayo ay mananagumpay dahil kay Jesus Christ. So, i-expect natin na lahat ng bansa ay magiging successful dahil sa presensya ng Panginoon. So, lahat ng Great Commission at lahat ng otoridad sa langit at sa lupa ay binigay na sa atin. So, sa pag-ayon natin ng mga ito, pabautisman natin na maturuan silang sundin ang mga utos ng Word of God, ng Biblia, at nandyan lang siya kasama lagi hanggang sa kaduluduluhan. So, yun yung pinaka-devotion ng Matthew chapter 28 verse 18 to 20. So, hindi po bibigo ang Great Commission. Katulad ng paniniwala na marami na lahat ng mga bansa ay magiging disciple. Maraming Kristiyano naniniwala na minority lang. Maraming naniniwala na minority lang lagi ang pagiging Kristiyano. Kakaunti lang at ang lahat ng ito ay susunod sa Antikristo. So, mahikayat natin ang iba na yung inutos ng Panginoon na ito po ay inutos na may katagumpayan. Na, kasi because Jesus is the victory of all nations. So, wala tayong dapat ipangamba basta nandiyan na yung presensya ng Panginoon. At tayo, sa panahon natin ngayon, tayong missionaries ng Panginoon. Meron na tayong mga katagumpayan. Sinelyo na ng Panginoong Jesucristo ang yung victory at Great Commission by being present. Na maging disiplinado tayo. Turuan natin ang sarili na sundin dahil lagi natin siyang kasama. Para hindi mabigo ang Great Commission kasi kasama natin si Lord palagi. So, tayo, kung sa ating paghayo or lagi tayong sinasama ng Panginoon. Kasi lahat ng nations will bow down before the creature of Jesus Christ. So, yun yung pangako niya kay David, kay Moses, and all nations bow for the Lord. So, lead someone to Christ. Paano tayo mag-lead ng isang tao palapit sa Panginoon? You pray for that person and share the gospel of that person. So, yung strategy ng mga